Gutom na ako. Kailangan nang mag-almusal. Ano? Wala nang sinaing. Wala na ring bigas. Kailangan tuloy bumili sa tindahan. Pabili nga ng bigas. Oo ba? Pumila ka muna, pare. Naku po. Kamusta, Juan? Parang malungkot ka yata. Kasi wala nang bigas. Tapos ang haba ng pila sa tindahan. Wala na tuloy makain. Bakit? Bigas lang ba ang pwede mong kainin? Paano ko kakainin ng itlog sa corned beef kung walang sinangag? Aba, nagtataka naman ako sa inyo eh. Nawalan lang ng bigas, akala ninyo meron ng food crisis. Napakarami namang pwedeng kainin dyan kesa sa kanin. Kailangan lang maging mas resourceful at mag-isip ng alternatibo. Anong ibig mong sabihin? Marami na akong lugar na pinanggalingan. Halimbawa na lang sa Italy, China at Japan. Doon ako nakatikim ng pasta, noodles at gulay na hinahalo sa ulam. Ang mga tao doon ay hindi naman masyadong depende sa bigas. Sa Australia at Amerika, ang mga tao doon ay kumakain ng patatas o kamote saka tinapay sa kanilang ulam. Napakasarap pa. Talaga? Di ko naisip gawin yun ah. Nakakapagtaka na rin kung bakit kayong mga Pinoy na mahilig sa bigas ay di naman umaani ng sariling palay. Kailangan pang umasa sa ibang bansa para makakain. Ganun pa? Hindi ko alam na sa ibang bansa pa nanggagaling ang bigas. Akala ko meron tayong rice terraces. Gaano katagal ka na bang natutulog? Hindi na sapat ang ani ng palay dito sa bansa para sa buong populasyon. Kaya kung hindi ka mag-iisip ng ibang makakain, baka tumirik ka na lang dito. Jesus Mariosep! Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalanguyan? Bakit di natin
pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi nga masamang pagunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala. And the Olympic torch is certainly not the only thing bringing people out into the streets around the world. High food prices, a nuisance in America, but much more than that elsewhere in the world. You are looking right here at riots. The crisis has turned violent. At least 7 people are dead in Egypt. That's what you're looking at now. Following riots and bread lines, rice shortages are now forcing the government to ban exports, and it is not just Egypt. It is countries in Africa and countries in Asia. It is a global crisis, and we want to bring in a task force to talk about this. Divya Reddy is Energy and Natural Resources Analyst for the Eurasia Group. She's joined with trader Vic Lespinas. He's with GrainAnalyst.com. Okay, good to have both of you with us. Divya, I wanted to give you a chance just to set the stage here. It may amaze Americans who are upset at high food prices to see pictures like they just saw there about riots, people's lives literally at stake thanks to the surge in food prices. Can you just explain what we're seeing around the world right now? Yeah, what's happening is that as food prices and most recently rice prices have increased dramatically over the past few months, in a country like Egypt where about 40% of the population lives at or below the poverty line, the effect on the average household budget is profound. And so what's happening is that these protests are breaking out in response to high prices and the inability of people to pay for it. And then, Divya, on top of that, you have governments saying we're not going to export, whether it's wheat or whether it's rice, because they're worried about shortages at home and the problem's getting worse and worse, right? Yeah, exactly. Exporting countries are imposing curbs on exports in order to keep prices stabilized at home. But what that's doing is increasing the price of those commodities globally and is making the problem worse for importing countries. Vic, where are prices headed then? Is there any relief in sight, or is this just something we can't do anything about? Well, I think for the time being, prices are likely still headed higher. But the summer growing season is still ahead of us. And if we have normal weather over the next several months, then I think prices will subside later this year. And I think a year from now, they could be considerably lower. We've already seen a big sell-off in the wheat market from a month ago. Rice, though, is still right up near its all-time highs, roughly double where it was a year ago. And there are these riots going on. A lot of countries have stopped exporting rice. But again, if we have normal weather, farmers will respond the way they always do to high prices, and that is they'll increase production sharply, and that'll put a lot of downward pressure on grain prices around the world. And I want to make sure viewers know, we were going to be joined today actually by the minister in Egypt who deals with this sort of issue, food, also trade and the economy, actually not here because he had to deal with the crisis in Egypt. I want to make sure that people understand how serious this is. Divya, is the problem, though, that we have right now a shortage of food because of the war? Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Ang lupang pinanggalingan ko'y may bahin ng dugo. May mga lorong di makalipan na sa hawlang ginto. May mga punong walang dahon, mga pusong di makakibo sa mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Mula nang makita ko ang lupang ito,
nakita ko rin ng munting apoy sa puso ng tao. Ginatungan ng mga kabulukan hanggang sa lumago. Ngayon ang puso'y may takot sa lupang ipinangako. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Dati-rati ang mga bukid ay kulay ginto. Dati-rati ang mga ibon singlaya ng tao. Dati-rati ay katahimikan ang musikang nagpapatulog sa mga batang walang muwang sa mundo. Ngayon ang lupang ipinangako ay nagsusumamo. Patakan niyo ng luha ang apoy sa kanyang puso. Dinggin niyo ang mga sigaw ng